At ito na nga pala yung part 2 ng pangunguha namin ng tilapia gamit yung iskupita. Kaya let's go! And for today's video guys, hindi nga natin naluto yung tilapia na nakuha ng pamangkin ko. Kaya ngayon, lulutuin na natin. Grabe, na-late nga yung upload natin. Hindi ko na nga sana to i-edit kaso hinahanap ng kapatid ko saan na daw yung video. At kung napapansin nyo, andito nga pala yung dalawang kapatid ko, yung kuya ko at saka yung bunso naming kapatid. Umuwi kasi ako sa bahay at pagdating ko nandito na pala sila. Kaya ayan, sila na daw yung magluluto na yung tilapia na nahuli ng pamangkin namin. Ito din pala yung sadya nila, kaya pala naparito sila dahil manero din sila ng mga tilapia. Nagbibiruan nga sila dito dahil daw ang dami nang nilagay na asin ng kuya namin. Dahil daw wala silang pasok kasi Sunday, kaya ayan, napag-isipan nila na manguha din sila ng mga tilapia. Tatawanan na nga kami dito dahil ilang beses na daw niya nilagyan ng asin parang matabang pa rin. At makalipas ng ilang sandali at ito guys, luto na nga pala yung niluto niya. Hindi ko nga alam kung anong luto to pero tinula yan na nilagyan ng puso ng saging. Tignan nyo naman guys, napakasarap talaga ng lasa niyan kasi fresh na fresh yung isda. Siya na nga dito naunang sumando kasi siya naman daw nagluto. At pagkatapos na namin kumain at ito ay nagayak na kami papunta doon sa Sapa. 3 motor ngayong dala namin kasi hindi kami magkasya sa 2 motor. At kung kanina ay nilalakad na namin ito ay ngayon nakasakay na kami. Excited na excited nga sila dito dahil na-amaze talaga kami sa mga huli ng pamangkin namin na ang lalaki. Ang sabi ko pa nga dito dahil madami kaming pupunta baka wala kaming makuha. Sobrang ganda na nga ng daanan dito kasi noon hindi pa nga ito simentado, ngayon simentado na. At makalipas nga ang ilang sandali nakarating na kami dito sa may Sapa at iiwan na nga muna namin dito yung mga motor namin. Kasi naman hindi naman pwede itong itawid sa may Sapa kasi sobrang lalim. At eto na talaga guys kasi ang sabi ko sa inyo nung nakaraan isasama ko kayo sa pangunguha ng isda ng pamangkin namin at gustong gusto ko talaga yun i-share sa inyo kung paano niya talaga yun nahuhuli kasi sobrang lalaki talaga ng mga nakukuha niya. At sobrang ganda nga dito guys kasi wala ka talaga maririnig na kung ano-ano kayo. Ang maririnig mo lang talaga dito is yung mga huni ng mga ibon. At ito na yung sinasabi ko sa inyo guys na may tatawirin kami dito. Grabe, kabang-kaba talaga ako sa mga oras na yan dahil takot pa naman ako sa mga ganitong daanan. Pero grabe yung kuya namin guys, parang baliwala lang talaga sa kanya. At pagkatapos nga yan tumawid, ito na naman yung pamangkin ko sumunod. Grabe guys, parang iiyak talaga siya dyan dahil baka daw mahulog siya dahil hindi naman siya marunong lumangon. Medyo malalim kasi sa gitnang parte, hindi naman kasi pwede na dalawa-dalawa yung tatawid kaya dapat iisa lang talaga. At ayan guys, parang hindi ko talaga alam kung saan ako kakapit dyan kasi tignan nyo naman yung hawakan pera-peraso, isang perasong butong lang. At salamat dahil nakatawid nga kami na maayos dahil kabang-kaba talaga ako sa mga orasan. Huy, napaka-uwi. At nagulat nga ako dito guys kasi may mata na nakatingin sa amin. Yung pala ulo ng kalabaw. At natawa-tawa nga ako dito sa kapatid ko. Tignan nyo nga guys kung ano yung dala-dala niya. Isang airgun ng pamangkin namin ay dala-dala daw niya dahil ayan din yung gagamitin niya sa pangunguha ng isda. Akala mo talaga makakahuli hanggang tingin lang naman sila dito dahil hindi naman sila marunong. At hinanap ko nga pala dito yung pamangkin ko. Hindi ko siya makita. Andun pala siya sa taas ng kawayan. Nakaupo na. At naghahanap na matatarget ay mahuhuling isda. Pero wala nga kami makita doon kasi sobrang lakas ng hangin at maalon yung tubig. Kaya dito kami nag-transfer sa kabandang kabila. Pero sa kasamaang palad, wala nga rin kami makita. Kaya dito naman kami nag-transfer sa kabila. At nagulat nga ako dito sa pamangkin ko dahil nag-shoot na siya. Ayun pala, may nahuli na siyang isda. Grabe guys, tuwang-tuwa kami nga dito dahil ito yung kauna-una ang nahuli niya. Akala nga namin uuwi kaming walang dala pero guys salamat dahil nakahuli kami ng isa. Sana nga madagdagan pa nga ito. Nakakatuwa nga pala kapag ikaw mismo yung nakasaksi ng paghuli niya. Grabe guys, sobrang saya nga namin dyan. Akalain mo yun, hindi nga namin nakita yan pero siya, grabe yung mata niya. At nakalipas ang ilang sandali guys, nakita ko nga siya na nag-ready na. I'm sure may nakita nga siya ulit at grabe, wala talagang paltos yung pagtira niya guys. May nahuli ulit siya. Grabe, tuwang-tuwa nga kami dito. At sobrang tuwa nga ng bunsong kapatid namin, tinayaan niya nga ng airgun niya. Tawang-tawa nga kami dito guys. Pero akalain mo yan, dalawa na yung nahuli namin. Ay, nang pamangkin ko lang pala. Siya lang pala yung nahuli dyan. At least, hindi kami uuwi na walang dala dahil may dalawa na kami nakuha. At ayan guys, sobrang laki niya. 7 nga kami na nandito pero ang huli namin is 2 lang. At parang ulan pa nga sa mga oras na yan. Kaya ayan, nag-decide na talaga kami na bumalik na lang. Baka maabutan pa kami ng ulan at magkasakit kami. At kahit pa paano, napakita ko sa inyo kung paano siya nangunguha gamit yung squita. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Baka maabutan pa kami ng ulan.